Parang walang nag... Okay, so shall we pray before we start our class? Heavenly Father, we thank you so much for giving us this privilege. Once again, we are gathered in this virtual room to further our knowledge of communication. We pray that you will open our minds, that each one of us would be able to assimilate this particular learning so that we can become more effective instruments in thine hand. Thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. So last time we discussed about the 5 elements of an effective speech, persuasive speech. As we are continuing our discussion today with regards to the homiletics and the art of public speaking, we are discussing principles that can be used both in sermon preparation and delivery, as well as in the art of preparing a public speech, and not just preparing but also delivering a public speech. So under the 5 elements of a APSAT, which starts with the A, the P, the S, the A, and finally the C. Ang mga principles na ito, mga kapatid, ay hindi po theoretical na isi-share ko sa inyo, because ito pong mga principles nito have been integrated in my practice of preaching in the past 30 years. I started using these principles when I was 20 years old. So since I am now 75 years old in the reverse, ano po ba yung 75 years old in the reverse, Brother Ritoya? Tulog na si Brother Ritoya, no? Tulog So, na ako po ngayon, sabi pa nga ni Sister Ramak, siya yung siya yung sumagot ng 75 eh. 3 times 18 plus 3 days in the prophetic year day principle. Sabi niya 75. Okay. So, yeah. 3 times 18. Kasi nag-post sila ng GC ng medyo pabataan ng edad eh. Okay. Mayroong 14, no? Sino ba yung 14 doon? Nakalala? No? 14. Mayroong sweet 16. Mayroon ding 17. Kaya dumagdag na lang din po ako ng 18. 18 times 3 plus 3 prophetic year day principle. Sino magaling sa mathematics dyan? Katawaan po muna tayo. Okay.
Brother Rodel. Brother Rodel Hiba kasi parang napaka-silent ni Brother Rodel eh. Mula kaninang umaga. Brother Rodel, nandyan ka ba or nandyan ka? Dok, nagluluto eh. So, ikaw pala yung tigasin sa inyo? Ay, magagabi na ako eh. Kaya, nandito na sa kusina. Okay. Tanungin natin si Brother Moises. Brother Moises, 3 times 18. Hmm. 54 Doc daw. 54. So, akala ko ang sagot mo ay, Doc, akala ko yung sasagot ni Brother Moises, Doc, paawitin mo na lang ako. Kala ko yun mali. Yung mapit po, yung mga kahoy na ginagawa ng ganda. Ayan o, yung ganyan o, ayan o. So, 3 times 18 is 54. Plus 3 prophetic days. Brother Alberto, plus 3 prophetic days. Ilan po? Maganda yung may katuwaan muna, no? Nanguhugas po pala si Brother Alberto. Yung isa ay yung nagluluto. 57 years. Three kwan, mga 3,000 yung Doc. Sabi, sabi ni Sister Dory, 75. Our brother Sister Ramak, sabi niya 75. Okay, anyway, ang binabahagi ko sa inyo mga kapatid are principles that I have practiced for 30 years now, 37 years. Because I started doing this at the age of 20. I was then a young evangelist in Tacloban City, and I was thinking, and I was not really dismayed that I have found out there are pastors who just preach like a layman. No? May naririnig po ako mga pastor na pag nag-preach sila, parang layman lang pag nag-preach. Pero marami din ako narinig na mga layman, pag nag-preach parang pastor. Kaya sabi ko, I think I have to create and design a way how to prepare and deliver a sermon in such a way na ang dating po nito ay talagang persuasive. So, ito pong isi-share ko sa iyo ay yung pong persuasive speaking, no? Persuasive speaking. So, mga ilang buwan lang mga kapatid, this will be another book and addition to my books. No. Mag-share po ako ng screen mga kapatid. Ay nabigyan ko na po ito ng magandang title. Kasi po this is intended both for preaching and public speaking. Hindi na po ako gumagawa ng PowerPoint kasi ang tagal gumawa ng PowerPoint eh. No? Kung mayroon lang medyo maluwag ang panahon, kakagawa tayo ng PowerPoint. Pero ngayong medyo
tagilid tayo sa panahon. Sabi ko pa nga ay so much to do, no? Napakaraming gagawin. Kunti lang yung available na time kasi hindi naman pwedeng hindi matulog. Okay, so tinutuluhan ko itong mga kapatid, speak with impact, no? Speak with impact. Crafting and delivering compelling speeches. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, pag sinabing speeches, where it is both sermon or a public piece, no? Okay, so ito pinatalakay na natin mga kapatid, yung section 1 nito, which is the A element, which refers to capturing audience attention. Ito po ang pinaka importante na part mga kapatid. Importante yung body, importante yung presentation. Pero para sa akin, this is the most important part. Yung makuha mo ang atensyon ng audience, no? Na pag-start pa lang, they are already hooked. Na-hook mo na po sila. And if you have been with me and you have watched and listened to me preaching in our churches, you will notice that my preaching starts with this particular element, the hooking technique. Yung pagtayo mo pa lang, yung attention ng audience nandoon na sa binibitawan mong mga salita. No, the hooking technique. So ito na yung na-discuss na natin. We use this through a human interest story. Yung hindi mahabang kwento, pero nakakakuha ng interest. So, yung pong part na yan, tawag dyan is storytelling. It can be an anecdote na share mo, pwede po, no? Usually, when we speak of anecdote, ay yung pong mga maikli, no? Maikli na mga story that punches humor, no? Na mayroong humor. Okay. Number 2, asking a thought-provoking question. Yung tanong na nakaka-provoke ng panghuna-huna, pag-iisip, no? Na it engages your audience. Na makakapag-isip sila, no? Because your question is thought-provoking. Hindi ko lang ito matagalog, no? Pero I think that is sabotable, kumbaga sa Bisaya pang English, no? So, pangatlo is using a surprising fact. So, pag nag-present ka po, no? Yung nakakapag-surprise, patulad ng example na ibinigay sa atin last time ni Brother Joven, no? Yung mga startling facts, shocking events, yung mga startling facts, yung it's already at the tip of my tongue, hindi ko lang masabi. Statistics, okay. Startling statistics, no? Na katulad ng ni-refer ni Ma'am Rama kanina, no? Pwede po yung pang-opening. Pwede pong sabihin, according to a certain study that was conducted in the North American Division, sample lang po yan, hindi po yan siguro sa North American Division.
So sabihin, example lang, say for example dito sa Pilipinas, according to a certain study that was conducted in Mindanao, 87% leaves the church because they don't feel belongingness. So, yung pong mga facts, mga startling facts, mga kapatid, nakakapag-isip pag ang mga churches, o ang church ay mayroong ganoong reality, talagang mapuprovoke ka talaga doon sa startling facts na yan. Hindi lang question ang nakakapag-provoke, mga kapatid. Mag-isip ka. Then, the audience will be able to connect with you, no? Makakapag-reflect agad sila. Am I? No? Ako po ba yan? No? Na somebody who doesn't care? No? So, yan po. Then, tuloy-tuloy. Yan po ang tinatawag hooking part. No? Then, the second part of getting the attention, no, is setting the emotional tone. Setting the emotional tone. Yung emotion ng tao ay makakarried, no? Makikarry mo, no? It is because of your marami po ito pag-set ng emotional tone. It is either by presenting a fact, then driving something that is a thought-provoking statement. So with combination of your voice and your body language and your emotional tone, yung kasama na yon, yung body language, yung words, choice of words, then yung body yung action mo, no, yung body language, yun po ang mga tinatawag na emotional tone. Oh, okay. How you raise and lower your voice, yun po, kasama po yan sa emotional tone. No? Ang itsura ng mukha mo, okay, dapat nag-jive doon sa presentation mo, emotional tone po yan. Yung action mo, okay, that's a part of the emotional tone. Behold! Parang ganun, mga kapatid Behold! No? Yung may talaga, may dating. So, that is a part of the emotional tone. Tapos, may pasigaw-sigaw ng kunti, tapos mayroong pa bulong-bulong, yon, no? So, yan po ay part, no? May pahina, may binibilisan naman, may humihina, no? Yung pong dynamics, mga kapatid, no, ng pagdi-deliver ng sermon. Kasi po, kung ang pag-deliver mo ng sermon ay sinabi mo lang, bahala na ang banal na espiritu, okay, no? Tapos, ang delivery mo ay napaka-monotone na pag-deliver, talaga nga pong magiging totoo yung sinasabi nila na kung meron kang insomnia, magsimba ka at makakatulog ka. So yun po, talagang magiging totoo po yan. Kaya huwag po tayong magsasabi, mga kapatid, na bahala na ang banal na espiritu, no? Kundi, bahala na ang banal na espiritu gumamit sa akin using the so-called emotional tone. Yun po ang yun po ang bahala ng banal na espiritu. Na ikaw po yung gagamitin ng banal na espiritu. Okay? Because the Holy Spirit, no, gives us power. Gives us power. Bibigay po siya ng kapangyarihan sa atin. Ang tawag doon sa Griego is dunamis. Dunamis. Pag sinabing dunamis, mga kapatid, that is power, and that power is synonymous with dynamite.
Because the word dynamite, yung paputok mga kapatid, ay nanggagaling po yan sa salitang Griego na dunamis. No? So, in other words, pag ikaw po ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ang delivery mo sa inyong message ay hindi po patay-patay na pag-deliver mga kapatid. Yung pag-deliver na parang walang kabuhay-buhay. No? You are not nailed to the pulpit. You have that so-called emotional tone. Na nakita ko yung video ni Doc Aris nang siya ay mag-speaker sa Tagbilaran City. Punong-puno ng emotional tone. No? Hindi po siya naka-stick sa pulpito. Ang tawag doon, he is not nailed to the pulpit. No? Kasi po, ang tao pag gumagalaw ka mga kapatid, yung pupil ng mata nila, sumusunod yan sa iyo. No? Sumusunod. Mayroon yung tinatawag neuro-linguistic effect. No? Pag pumupunta ka sa kaliwa, pumupunta ka sa kanan, bumababa, tumataas. No? Ang kulang na lang sa iyo ay tumambling. No? Yun po ang tinatawag emotional tone. Hindi ka naman siyempre tatambling sa pulpito. No? So yun po. Pero pag-start mo, nakatayo ka lang hanggang natapos ka, wala ka pang PowerPoint, di wala na talagang kabuhay-buhay yung sermon mo. No? So, emotional tone is very important. Basahin nyo na lang ito mga kapatid. No? Okay, na-discuss ko naman ito. Siyempre, this is intended for a book. Okay. Mag-ano lang po ako dito, mag-share. Okay. No? Ang isang point. Establishing the right emotional tone in a speech is crucial for effectively communicating your message and connecting with your audience. Yun po. Para bang ano sila, para bang may magnet na kung saan ka pupunta, nadadala mo sila, no? Oo, nadadala mo sila. So yun po ang ano, you connect with the audience. So yun po yung importante sa mga speeches like to inspire, to inform, to entertain, and to persuade, no? Yun po mga bagay. Okay. I will share you these notes anyway. When the purpose is to inspire, no? Importante po ang tinatawag emotional tone. How you connect with the audience, no? Connection, the engagement that you are going to do, no? And when it is about, if your message is to inform, meaning to say, puno-puno ng informasyon, no? Information. Okay, so you'll be focusing on clarity, you will be focusing on trust, establishing trust, no? Kaya po importante po ang tinatawag din na introduction of the speaker. Kasi po sa introduction of the speaker, bakit mini-mention po na ito po ay graduate ng Bachelor of Divinity or Bachelor of Theology? He has 5 masteral degrees and 8 doctoral degrees, just for example. No? I have a friend, na 8 ang doctoral degrees. Okay. So, that is to establish trust doon sa audience. Kasi pag meron kang ilang masteral, meron kang ilang doctoral, pagtayo mo pa lang, may trust na yung audience sa'yo. May confidence na yung audience sa'yo eh. Pero kung may mga speaker na ayaw magpa-introduce, sinasabi lang na just say isang manggagawa ng Panginoon, no? Okay din 'yan. That's humility, no? Humility. Pero
hindi naman po tayo ang purpose upang magyabang, no? Na pinang-mention yung mga dugtong ng pangalan. Ang purpose doon ay para ang audience mo ay magkaroon ng confidence doon sa speaker. That is why sa public speaking, mga kapatid, it is a crime, no? If I am using the terminology right, okay. It is a crime in public speaking to apologize. No? Eh, bakit ka mag-apologize? Hindi ka naman ready. No? So, just go ahead without saying na hindi ka ready. No? Yung iba naman ay may kunting yabang din eh. No? Alam naman nila na ilang beses na nilang na-preach yung yung piece nila. Tapos sasabihin na kakabilang talaga ako, mga kapatid, no? Sinabihan na ako po yung speaker. Kaya medyo kulang ang paghahanda, no? Pero yung topic niya pala, ilang beses na niyang preach, no? Tapos maganda yung preaching niya. Ang purpose pala niya, may kunting yabang din, no? May kunting yabang na hindi nakapag-prepare pero talagang magaling ang pagka-present, no? So, yun po yung mga kunting kayabangan, mga kapatid, no, sa mga preacher kung minsan mayroong ganun. Kaya it is a crime to ask an apology when you preach or when you speak in public. Do not apologize, no? Huwag po kayong kung hindi kayo ready, hindi naman po kayo ready, huwag kayong apologize, no? So that is one of the rules in public speaking. So, yun po, no? Sa kung ang purpose naman ng pagsasalita mo is to entertain, no? Of course, entertaining is not advisable in religious gathering, especially in the hour of worship. Mag-entertain ka, hindi ka naman nandoon para anong tawag noon yung comedian? Anong tawag? Nakalimutan ko yung comedian sa stage. Clown. Hindi yung clown. Kasi comedian naman talaga yan eh. Stand-up comedian po. Okay, Stand-up comedian. Okay, stand-up comedian. Hindi ka, when you speak, you're not a stand-up comedian sa pulpito, no? Pero kung sa ibang pulpito, you can entertain, no? Hindi pulpito, ibang stage na hindi ka magsisermon, no? So, meron din pong mga factors like engagement and memorability. So, kung ang purpose mo naman is to persuade, meron din po. You have to connect pa rin. Importante talaga yung connection and yung mga motivational naman na mga factors, no? Yung nakaka-motivate ng tao. Pagka sinabing motivation, ay ang ibig sabihin yan, mga kapatid, you push them to act, no? You push them to act, no? So, yan po. So, ito po isi-share ko na lang, mga kapatid, and for this particular part sa ating message, sa ating piece, no? There are also some general considerations na dapat natin bantayan. Then, kasi ito po ay last na natin na session, mga kapatid, at exam na po sa 17. So, didiretso na po tayo sa pangatlo section 3.
the S element or the solution, no? Presenting the solution. So the first is to get the attention, then the second is to present the need or the problem, at ang number 3 is to provide the solution. You present the solution. Ito yung problema. Okay. Na-establish na yung problema or na-present mo na yung challenge, yung need. Okay, and then you present the solution. Kasi people always look for solutions. Pag ang isang tao ay nagka-problema, no? Walang taong gustong manatili na lang siya sa problema kasi nag-i-enjoy siya sa problema. No? Sorry. Walang taong palagi na lang siyang nandoon naka-stick doon sa challenge na hindi niya susulbahin ang challenge na meron siya. Walang taong mayroong need na hindi niya gustong mapunan yung need na yon. Kaya napaka-importante ng tinatawag proposing the solutions, no? You propose the solutions. So na-establish yung need, then you present the solution. Anong problema? No? Ang problema dito is say for example in a public speech, no? In the area, you're talking about the theme, no? At ang theme na yun is about saving the environment. So already you point out what's the problem. The problem is siguro ang gusto mong i-identify ang problema sa tao, kakulangan ng disiplina, no? Hagis dito, hagis doon. Kaya marumi ang kapaligiran. So then you present the solution. Okay. So your solution could be persuasive enough, no? Kasi ang tao palaging naghahanap ng solusyon. Then after sa solution, mga kapatid, ay ipipresent mo na yung tinatawag the AC element. The AC element is the call to action, no? Tatawagin mo na sila in order to act out na kung ano yung solution, tanggapin na nila. Sa sales, ginagamit din ko ito. Yung tawag doon is closing the sales, no? Closing the sales. Sasabihin, ma'am, kailan po natin i-deliver ang iyong order? Bukas na ba or next week? So papapiliin mo sila. So the best way to get to close the sales is through choices. We do not close the sale with a yes or no question. Ma'am, kukuha ka ba? Mag-a-avail ka po ba? Yes or no? Kung hindi siya yes, edi ang answer niya is no. Pero when you ask for choices that is both positive, ang pipili, kahit alin ang piliin niya, yun po'y order talaga, no? Like for example, sinasabi natin sa sales, kailan natin ito i-deliver, ma'am? Bukas ba or ngayong Sunday? So mag-iisip siya, dalawa lang po ang kanyang iisipin. Hindi po yung yes or no, no? Kasi pag yes or no, disgrasya pag no. Pero doon sa multiple choice, no? Kahit saan ang piliin niya, order talaga ang resulta. Delivery talaga ang resulta. Yun po ang tinatawag na closing the sale, no? Closing the sale. Okay. Tapos sa pag-close ng sale, sabi niya, next week na lang. Next week na lang. So sulat mo na kaagad doon, no? Okay, Sunday, December 10, 2021, one set of Bible story. No. Tapos silihan mo na yung decision. Ma'am, lagay po ng signature mo rito, no? Para mapa-confirm natin sa office ang order mo.
O di, ikaw confirm na. Dito din, call to action mga kapatid, ay pinapa-act mo na sila. So sa sermon application, it is either papatayuin mo sila, papataas yung kamay, no? Okay, taas ang kamay, o merong kung anong mga paraan, no? Usually, ang ating ginagamit ay taas kamay o tayo, no? Kahit yung mga walang decision, tumatayo kasi nahihiya, no? Nahihiya na sila lang yung nakaupo. So tayo na lang din, no? Pero pag nakatayo na, mayroon pang isa, no, di ba? Mayroon pang isa. Yung sasabihin natin na okay, yung gustong maisama natin sa panalangin, will you please come near to the pulpit? Pupunta naman doon sa pulpit. So, yun po ang mga part po siya ng call to action, no? Bakit kailangan ng call to action? Kasi po sabi ni Mrs. White, marami po nasa panahon po ng mga presentation ng mga messages, sila po ay nananatili lamang sa tinatawag the valley of decision at hindi sila nakakapag-decide not until there is a call to action. So, sa iba namang version, ay sinasabi niya, many are on the verge of the kingdom, waiting only to be gathered in or to be invited in. So, yun po ka-importante ng call to action. Then, after that, you leave a memorable conclusion, no? You summarize your key points, then that is the C element, no? The C element, no? Compelling conclusion. So, that is you offer, you say something that will remain in their minds, then you end the sermon. Tapos na po ang sermon. So, yun po mga kapatid ang tinatawag nating the abstract of a persuasive speech or sermon. Ito po ay tried ko na po ito in my practice of preaching, hindi practice preaching, no? Practice of preaching, no? Sabi pa nga ng asawa ko, talagang pag yung pag ginagamit ko yung itong paraan ng abstract ng kapatid, sabi niya yung sermon mo talaga blockbuster palagi, no? So, yun po yung nakaka-encourage na rin po sa atin. So, but you have to do your homework for this, no? Kailangan mo talagang you choose the best anecdotes. You choose the best quotation. You choose the best story or illustrations to support each of the major points. Then you choose the best testimonials. So, pag yun po ang ginagamit mo mga kapatid, yung mga best po, ay ang sermon mo po talaga ay magiging blockbuster. No? Maging blockbuster. So, yan po mga kapatid, ay dyan po nagtatapos ang ating speaking with impact, no? At nasa inyo na po mga kapatid kung paano nyo i-adapt ang mga bagay na ito sa inyong preaching practice, no? Preaching practice, hindi po yung practice preaching, no? Preaching practice. Parang doktor ba nagpa-practice, no? Sabi pa nga nila yung resita daw ng doktor ay hindi talaga sigurado kasi practice lang eh.
But it's Maganda, Dok. Makatulong it's just sa amin, Dok. a joke, no? Sa mga para sa mga medical field, no. Abogado practice lang din, no. Sabi nila. At yung abogado ay pinagpapraktisan lang yung kliyente, no. Kaso yung doktor din pinagpapraktisan lang ang pasyente. Kasi ang tawag ng kanilang trabaho ay practice, medical practice. Okay, so thank you very much and we'll have a short break mga kapatid. We'll start again para makapagpahinga naman po tayo ng 5 minutes. Mag-start po tayo ng mga 6:20 na lang mga kapatid, no, para para makakain pa rin kayo, no. Mag-start po tayo ng 6:20, no. Then we will go to our Greek Bible reading, no? Or tapos na po tayo dito mga kapatid, huwag na po tayo doon sa Greek Bible reading. Salamat po, Dok. Ilan pa ba tayo?